ko na pa-request. So tapos na yung gawa ko. Ito yung request nila. Ay angle bar lang. Yung bubong hanggang doon. Yung lapad nito ay 30 by 64. Ang haba. Lampas ng 5 feet. Kasi mabasa daw yung pasahero niya, yung ang pituhan. Kasi 5 kasi dito nakasakay sa motor niya eh. Ang 5 yung driver. Ito yung may-ari. So ito ginawa, hanggang dito na sana yan pinutulak ko, pero ang ginawa pinasobra para may design naman to. Pinalitan namin itong bago. Yan, bago na yung lahat, pati yung ito rin. Sabra. Solid ang gawa, guys. Yan, ito, bago na yan lahat. Kaya dito lang kami natagalan. Kasi gusto niya may sandalan daw para hindi makawala yung 6 na pasahero na dito sa motor. Kasi pang pito driver eh. Pinilagyan na rin ng tukod. Yan. Ito na. Lagyan ko ng tukod niyan para hindi mauga yung bubong. Saka ito. Sabay ito. Nakatornilyo lang yan dito. Yan. Nakatornilyo. Kung kalasan niya yung motor, ay mababaklas lang nila. Kasi ito ay nakatornilyo. At ito, di-adjust din yan. Ayan. Taas baba yan. Kung luwagan niya to, ito ay bababa. Ganito yan. Kaya hindi pwede i-fix. Kung i-fix mo dito, sabay dito, hindi i-fix, wala, useless lang din to. Kung sakalit naman. So, tapos na po yung project. So ito ay sila na kapit ng bubong upholstery. Napakaganda. Pwede ka na magbilad ng daing dyan sa bubong nyo. Ito mga round bar to, sulit. Ito. Kaya po siya nakadiretso kasi malapad yung bubong. Kung lagyan ko pa ito yung parang letter S dito, wala na. Lalabas na to yung bubong niya. Kaya ang ginawa ko, diretso na, sabay sinapian ko lang ng isang brace dito para kasi pag hindi mauga yan, tibay. Hindi ka nang mauga. Maganda pagkadali. So yun yung maaari. Kinakabit na niya yung hindi niya alam kung anong kinakabit niya dyan. Anong kailangan mo dyan? Yung pa-butter pre. So yan po mga pre ko, so thank you for watching. So tayo ay liligpit na.